Kung gusto mo ng soft at jiggly na Japanese cheesecake, ipapakita ko kung paano ko ito ginagawa step by step. So ang una nating gagawin, gagamit tayo ng saucepan at lagyan ng 1 cup cream cheese, 1/4 cup unsalted butter, at lagyan ng 2/3 cup plus 2 tablespoon na full cream milk. Tapos haluin lang natin ito ng dahan-dahan sa pinakamahinang apoy hanggang sa ito ay matunaw at magiging smooth. But then, pwedeng-pwede kayong mag-double boiler method. So ayan na nga, dahil ito ay smooth na, inalis ko na siya sa apoy at lalagyan lang natin ng 1/4 cup all-purpose flour at 1/4 cup cornstarch. Pagkatapos, haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa wala na kayong nakikitang namumuong harina. So ngayon, pwede na nating ilagay ang 6 pieces na egg yolk at ganun pa rin, halu-haluin lang natin ito hanggang sa magiging smooth na yung texture. At kapag ganito naka-smooth, pwede na natin tong i-strain. Kailangan natin tong i-strain para matanggal ang lumps at makuha natin yung smooth at light na texture ng Japanese cheesecake. So after natin itong masala, itatabi lang muna natin ito para makagawa na tayo ng meringue. So dito, naglagay tayo ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar dito sa 6 pieces na egg whites. So kung ikaw nga pala ay marunong nang gumawa ng chiffon cake, napakadali na lang ito para sa'yo. At ayan na nga, naglagay na tayo dito ng 1/2 cup stevia. But then, pwede kayong mag-replace ng white sugar. Usually naman talaga, white sugar yung ginagamit. Ako lang talaga yung nagagamit ng stevia. Kasi nga, ang stevia ay low glycemic index. So nasa sa inyo na po yun kung anong gusto nyong gamitin, stevia ba or sugar. Sa paggawa nga pala ng meringue, kailangan nasa soft to medium thick lang, kagaya nito. So ngayon, dahan-dahan nating i-fold ang meringue sa butter para mananatiling light at airy ang mixture. Sa tamang pag-fold ng meringue, makukuha natin yung malambot at jiggly na texture ng cheesecake. Kapag maayos ang pag-fold, pantay ang mixture at mas magiging magaan ang texture pagkatapos maluto. So bago natin ito ilagay sa baking pan, lalagyan muna natin ng baking paper itong 8 inches na baking pan. Pagkatapos, naglagay tayo ng raisins. But optional lang po ang paglagay ng raisins. So kung mahilig ka sa raisins, nako, wag kang magtipid. Lagyan mo ng raisins para mas lalong sumarap. At ngayon, ilagay lang natin ito sa mas malaking baking pan, square type yung ginamit natin dito, at lagyan natin ng mainit na tubig. Nasa 500 ml na tubig yung nilagay ko dito. Pagkatapos, i-bake lang natin ito sa preheated oven at 160 degrees Celsius for 20 minutes. After 20 minutes, i-decrease natin yung temperature. Ilagay natin sa 150 degrees Celsius for 40 minutes. After 40 minutes, bubuksan lang natin ito. Pagkatapos, close back na natin yung door. Pagkatapos, turn off na natin yung oven. And then, hahayaan lang natin ito sa loob ng oven ng mga 15 to 20 minutes bago natin hanguin. So, after 20 minutes, pwede na natin tong hanguin. At tingnan nyo naman kung gaano kagandang pagkaluto. So papalamigin lang muna natin ito at least mga 20 to 30 minutes. Sa tatlong stages ng baking, yung oras at temperature, mahalagang sundin ito ng maayos at huwag skip para makuha ang tamang resulta. At ayan na nga, dahil ito ay lumamig na, pwede na natin itong i-flip at tanggalin na natin yung molder. Kailangan dahan-dahan lang para hindi masira dahil napakalambot nito. At tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang kinalabasan, ang lambot at jiggly na jiggly. Hello? Ang ganda! Hindi na nakapagtataka kung bakit patok na patok ito sa Osaka, Japan dahil sobrang sarap at hindi nakakaumay sa tamis. Ito talaga yung sinasabi ko na para kang kumakain na ulap na bigla na lang natutunaw sa iyong bibig. Alam nyo, yung isang kagat nyo, talagang mabibitin kayo. Ubusin nyo yung isang slice para satisfied kayo. Sobrang natuwa talaga ako. So, ayan lang po guys. Thank you for watching.
Bye!